So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about online lending application. Pag-usapan po natin kung ano ba talaga yung mangyayari if binaliwala talaga natin yung utang natin sa online lending application. Pero bagong lahat mga ka-lifestyle, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please do like, share, subscribe, and then pakihit na rin yung notification bell nang sige na notify po kayo sa susunod ng mga interesting video na ina-upload po natin, especially about online lending application. So ano nga ba talaga yung mangyayari? Pero bago natin simulan mga ka-lifestyle, gusto ko lang ulit linawin sa inyo na kasi until now nakaka-receive pa rin tayo ng mga negative comments sa mga videos natin. So gusto ko lang linawin sa inyo na hindi po tayo abogado, wala pa tayong katayuan sa gobyerno, so wala po tayo masyadong alam sa batas, and alam ko karamihan sa inyo naguguluhan kung kanino manonood ng mga videos about online lending application, as long as kahit kanino naman, as long as nakakapagbigay ng idea, solution, paano i-handle yung stress sa online lending application, okay na po yun. Pero mas maganda po talaga doon sa lehitimong naging biktima ng online lending application para may connection, di ba? Mas maganda. So para ma-relate nyo talaga yung mga pinagsasabi or opinion. So regarding that, anyways, as long as lahat ng napapanood natin is nakakakuha tayo ng idea, okay na yun, di ba? So ano pa talaga yung mangyayari kung lagi nating dinededma or totally inabandon na talaga yung online lending application, diba? Nakagawa na po tayo ng update or video dati about sa ganitong klaseng content, pero marami pa rin nagtatanong, so syempre sasagutin pa rin natin yan. So yun na nga, syempre pag always natin dinidedma or binabaliwala yung mga online lending application na tumatawag sa atin, yung secondary na gagawin of course nila is yung mga contact reference natin na nakuha nila, and then pwede rin sila mag-comment sa mga friends natin, pwede sila mag-comment doon, then na yun na nga, scammer tayo, then pwede rin silang gumawa ng GC, i-add ka, then ipopost yung picture ko doon, then pwede rin silang mag-post sa buy and sell group para magbigay rin ng reward sa makakapagturo sa iyo. Ganun yung mga posibleng scenario if totally inabandon, dinedma na talaga natin. Pero para sa akin, mas maganda pa rin kung meron tayong connection, I mean alam pa rin natin yung account natin, para kung gusto na natin bayaran, kung nakukonsensya na talaga tayo, pwera dun talaga sa mga wala na talagang kayahang makapagbayad ng kanilang utang dahil sa laki na ng interest, laki na ng pinatong na penalty, except yon. Pero kung meron ka namang darating na malaking pera, pwede mo namang balikan yung mga apps na yon anytime, kasi hindi naman talaga yan mawawala, nandyan lang yan. Meron din kasing tinatawag ng mga promo, discount, prolong. Hindi kasi ako medyo sang-ayon sa mga ganyan, kasi yung iba po talaga nagbabayad ng mga ganyan pero hindi nag-credit, nagpupunta lang sa mga bulsa ng mga agent. Yun po talaga yung totoo. So yun, kung nagtataka po kayo dahil marami pa rin mga online lending application, even alam naman natin na especially sa Apple Store, ang dami pa rin pumapasok. Huwag po kayo magtaka, kasi yung iba dyan mayroong connected pa rin dun sa mga online lending application sa Play Store. Malamang inulit lang yung pangalan, yung logo para bago sa paningin. Kaya kung napapansin nyo, once na nag-apply kayo, reject kayo, kasi nga baka kasi yung information na fill in nyo is nagamit na doon sa connected nilang OLA. So ganun lang po yung cycle ng online lending application. So hindi po nadadagdagan, hindi rin na babawasan, kasi yun lang nga, sila lang din po yan, nagbabago lang ng mga profile picture, nagbabago lang ng anyo, I mean pangalan. Then
Sa Play Store naman, yung mga online leading application na nawawala and then bumabalik, meron lang siguro konting inaasikaso, like for example pina-comply na ng SEC or CIC. So ganun yung scenario, no? Pero most of online leading application na shutdown na, nandoon pa rin until now. Like for example, yung Mocha nandoon pa rin, ano, and then yung ads continue pa rin. Pero proceed tayo dun sa pinaka main topic natin. Ano ba talaga yung mangyayari if always natin binabaliwala, no, yung mga online leading application natin. So yun, ano, kung hindi ikaw ikukulitin, gaya nga nasabi ko, yung secondary option ng mga online leading application agent is tawagan or kontakin yung mga katrabaho mo, yung mga contact reference mo. Bukod dun sa 5 hiningi nila, lahat ng naka-phone book sa cellphone mo pwede nilang tawagan. And then kunwari pupunta sa barangay, pero hindi naman. Then mas maganda kasi alam natin kung ano yung takbo ng account natin para hindi tayo magtaka in the end, or hindi tayo magulat in the end na yun, may kaso na pala tayo dito. Pero probability, mga lifestyle, 1 out of 10, mga 2 lang yan. Posible mangyari po yung mga ganong klase na magkakaso ka talaga. Kasi so far, sa tagal ko nang gumagawa na ganito klase mga videos about online leading application, wala pa po talaga akong napatunayan, napanood, or nalaman na nagkakasong borrower mula sa online leading application, no? So wala pa talaga so far. So okay, matakot, hindi naman talaga mangyayari, ano? Gaya nga na po ulit-ulit kong sinasabi, malabo mangyayari. So pero it doesn't mean maging kampante na tayo, no? Mas maganda talaga kung may problema tayo sa online leading application na 2 at 3, wag na lang nating dagdagan para hindi na masyadong lumaki. Ganun lang ka basic, no? Ngayon kung hindi mo na talaga kayang bayaran, wala ka na talagang hinihintay na pera, ang gawin mo, wag mo na lang masyadong isipin, kasi the moment na nag-focus ka sa ganitong klaseng problema, parang masisiraan ka ng ulo. So baka kasi madamay pa yung family mo sa kakaisip mo kung ano yung gagawin solusyon, ano. Wag mo na lang pansinin muna, no? Kung kaya mong mag-change SIM card, mag-change SIM card ka na lang. Mag-deactivate ka ng Facebook mo, profile mo, and then yung mga tatawagan, wag kang masyadong mag-alala doon, kasi kukontakin ka nun, yung mga contacts na tatawagan, possible ng mga online application, so tatawag din sa'yo yun, sasabihin bakit ganito, ganyan, no-reference mo, doon ka na mag-explain. Ganun lang ka-simple, no? Huwag natin masyadong gawing complicated yung problema sa online learning application. Actually, sila yung mga may mali. So, no? Sila talaga yung may mga mali. Marami. Bukod sa pangharas, yung mga napapaloob sa kanilang proseso when it comes sa pag-apply natin hanggang sa disburse ng pera, malaki yung mga kamalian sa kanilang mga ginagawa. So that's why wala tayong masyadong dapat ikatakot, no? Kasi in the end, hindi naman tayo makukulong. So yun lang mga ka-lifestyle, no? Again, sa lahat ng mga solid subscribers natin na always nag-tune in sa atin, naniniwala sa ating channel, maraming salamat po, no? So yun lang mga ka-lifestyle, peace.